Hello. Hello, hello, hello. Kumusta kayong lahat? Magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga dumalo dito sa broadcast na to, lalo na yung OFWs na nasa iba't ibang bansa ng mundo. Maraming salamat. Welcome dito sa Justin Talk News PH. Actually, ang pag-uusapan natin ngayon will be talking about itong marami ang nakaalam ng topic nito. No? Kasi ongoing nga yung impeachment ni BP Sara. Ngayon, ang tanong, bakit pinilit nila ito na mangyari kay BP Sara? But before going to the topic, I just want to request you na please like. Paki-like lang. Libre naman yung like. Then, try to share this video to your friends. And subscribe. Isa-isa lang na subscription, okay na sa akin. Then, try to follow kung nagustuhan mo itong video na to. At the same time, i-like mo rin. Ngayon, tungkol nga sa topic na ito, dahil lagi lang bumabalik itong topic na to, bakit interesado talaga silang ma-impeach si BP Sara? Bakit gusto nilang ma-impeach si BP Sara? Anong meron sa impeachment? Kung tanungin naman si Sara, BP Sara tungkol sa impeachment, nothing to lose naman siya. Lagi naman yung sinasabi na, I have nothing to lose. Walang mawawala sa akin. But, yung mga tao, malaking mawawala. The citizens of this country will lose a lot, will lose big kung mawala si BP Sara in the running for any positions like the presidency of this country. So, bakit talagang gusto nila na ma-impeach? Right now, maraming ginagawa yung mga CPP, NP, NDF na group dyan sa Congress as well as the Senate, ng mga kakutsaba nila na nasa administration are preparing a lot to impeach the Vice President. So, ang tanong ng karamihan ng mga nakakausap ko ng mga tao, bakit talagang pinipilit nila na ma-impeach si BP Sara? Ano bang ulterior motive? Ano bang target nila or ano bang intention nila? What will the gain? Ganito po, yon. Halimbawa lang, hindi naman ito mangyari. Sa tingin ko, maraming mga bagay na makapagpigil sa kanilang plano na ipatupad itong impeachment kay BP Sara. Tulad tayo ang unang pipigil dyan, of course. And of course, yung mga senators na mga kakampi natin dyan sa Senado. Katulad ni na Senator Bato, Bongo, and Robin Padilla. Ito yung mga prominent na sa tingin ko klarong-klarong depensahan si BP Sara. Of course, nandiyan si Marcolita sa Kongreso. And in fact, gusto pa nga niya magpresenta as one of the defense lawyer ni BP Inday in case matuloy yung impeachment na yan. So, ano ba yung intention nila? Ano ba talagang script nila o plano nila na talagang pinipilit nila itong impeachment? Kasi ganito yun, napakasimple ng reason. Sa lahat ng service, kahit na yung mga dinayang survey, gusto nilang pababain si BP Sara pero wala, hindi talaga bumaba kahit na doctored na yung results. Na may last na survey ng Tangery na bumagsak si BP Sara, halos magkapantay na lang sila ni PBBM, pero doctored yun eh. Maneuver the survey results yun. Klarong-klaro naman. Kaya ang nangyari, gusto nila ipalabas na si BP Sara dahil nga sa mga hearing dyan sa Quadcom, hearing dyan sa
good governance ni Chua, napiktuhan ang kanyang performance and trust rating. No. Pero walang katotohanan yan. Kasi sa totoong survey, talagang si BP Sara ang leading all the time. Since na tumakbo siya, before na tumakbo siya, hanggang ngayon mataas pa rin ang rating niya at pinakamataas sa lahat ng mga presidentiables ng ating bansa. So, gusto nilang ibagsak yan, yung tiwala ng mga tao, pero parang kabaliktaran yung nangyayari. Dahil lalong dumami yung mga taong nagkaroon ng kumpiyansa, nagkaroon ng nakukumbinsi na wala talagang ibang dapat maging presidente, na karapat-dapat ay si BP Sara lang. So, anong purpose nito? Ganito kasi yun. Once makumbik ka sa tribunal, which is the Senate, kasama kalakip doon sa hatol. Kasi meron silang decision na guilty ka. And later on, these cases will be filed in court. No, ipa-file yan. Meron nga yung nangyari nga kay Justice Corona, very controversial yung nangyari dahil na-impeach siya, na-convict siya. Then, ang nangyari, pagdating sa Supreme Court, na-acquit siya doon sa kasong sinampa sa kanya. So, iba talaga yung impeachment dito sa Congress, which is political in nature, compared doon sa hatol ng Supreme Court. So, ganito, dito naman kay Inday, kalakip dyan, bukod sa magkaroon siya ng kaso on the courts, no, sa bansa natin, mayroong magsasampa sa kanya based doon sa result ng decision ng tribunal na guilty siya, merong ebidensya na guilty siya sa mga china-charge sa kanya, magkaroon siya ng kaso sa regular courts na natin. Pero isang kalakip na parusa dyan ay ang hindi na siya pwedeng tumakbo or magkaroon ng any position in the government. Any position na elected or not elected, di na siya, disqualified na siya. She will not be eligible in performing a position in the government. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tumakbong presidente by 2028. So, yun ang pinaka-target nila. Yun ang pinakahuling nilang baraha para si BP Sara hindi na talaga makatakbo. Kasi alam nila kung idaan sa election, no way na mananalo sila. Alam nila yan. Kaya ganyan ka-desperate si Martin Romualdez. Because everything that is happening right now ay may basbas ni Martin Romualdez and PBBM. Kaya yung mga sinasabi na he's concerned na magkaroon ng division yung society natin dahil dito sa impeachment, drama lang yan para maikubli ang sarili niyang intensyon na talagang matanggal si BP Sara sa posisyon niya as BP. Mayroon pa silang ibang ulterior plans dyan. Gusto na si Martin na magiging Vice President. Then ultimately, kung malapit na yung election, BBM might, one of their plans, one of the scenario na gagawin nila, mag-resign si PBBM, then take over si Martin Romualdez. Probably, kung sa tingin niya, kung is there any other Duterte na tatakbo, ang gagawin niyan, he will push through with the People's Initiative para magiging Prime Minister siya. By that time, napaka-powerful na niya dahil nasa presidential position na siya, so kaya niyang imaniobra niyan. At ngayon pa nga lang, sobra-sobra na yung pondong hinahawakan niya. By that time, kahit lubog na tayo sa utang, no, tumataas pa yung value ng
ng pera natin, which means natataas din yung mga inuutang natin sa ibang bansa. So, mangyayari niyan, mas malaki ang pundong hahawakan niya. So, kaya niyang imaniobra kung whatever move they will make, like the posing through of the People's Initiative para the term extension na gusto nilang mangyari, na ibahin ang mga terms ng mga congressman from 3 to 5 years. Then, actually, ang Prime Minister, wala namang definite na term yan eh. Kung gusto pa ng mga members of the parliament na ikaw ang mamumuno dyan, kahit kailan ka pa dyan, hindi ka matatanggal. So, yun ang intention nila. So, yun ang talagang script nila na tanggalin si Inday para ultimately hindi na siya makatakbo as Prime Minister, as President of the Philippines, because hindi sila mananalo kay Inday. Alam na alam nila yan. So, ganyan ang kanilang intensyon. So, ano ba ang magagawa natin? Aside from of course, ang rally, napakalaking impact yan. Iglesia ni Cristo is planning to hold a rally, and their estimated participants is around 1.8 to 2 million. Siguro kasama na dyan yung mga DDS and other supporters ni Inday, Sara. With the 32 million, I think it is very possible that a 2 million crowd, massive crowd of dissenting people will show up when Iglesia ni Cristo will declare or schedule a date for that rally. Sigurado yan, marami talagang aatin dyan. And this is a very dangerous situation dahil by that sheer number, it can roll over Malacanang and Mindula. Hindi magkasya yung 2 milyon na yan. Meron din akong nabasa that on 2018, Iglesia ni Cristo, during a certain affair ng kanilang simbahan, they were able to gather a crowd of about 1.5 million, which is a Guinness Book of Record. It's a record, no, that was recognized by Guinness. So by that number, especially right now, that they have a purpose, they have the united intention, united purpose of going against the impeachment process, which is sinampa ng Makabayan Black. Meron siyang solid na point to demand for the government na kailangan itigil na yung impeachment cases na yan na sinampa nila labang kay BP Inday. So ngayon, mas malaki ang tsansa na marami talagang aatin dyan. Of course, hindi magpahuli dyan ang mga DDS. Kung mangyari man yan, right now, medyo there's a lot of talk na itong Kongreso hindi malaman kung anong gagawin. They were puzzled or hindi nila alam kung paano nila diskartehan yung sitwasyon na yan kung mangyari. Then, yung iba naman, nagsasabi na it is time na itigil na natin ang impeachment case na yan. So, hindi pa abutin sa Justice Committee. Kasi once abot yan sa Justice Committee, tapos ipasa yan kay Martin Romualdez, definitely, pipirma dyan si Martin Romualdez, then it will be forwarded to the Senate. Pero other senators like Jingo Estrada and Bato de la Rosa are saying na wala ng time para i-take up yan. I-take up yung complaint, yung case na yan, yung mga charges na yan. Hindi yan, kasi sa mangyari sa Kongreso, hindi na nila pagdebatihan eh. And Justice Committee, fast break nga ang ginagawa nila, pabilisan nila para
diretso na sa Senado. Yan ang wino-work out ngayon ni yung member ng NPA na si Raul Manuel na mapirmahan ng 106 congressman. So yung mga sinabi na fellowship, actually, that tightens their decision na talagang ituloy yung impeachment ni VP Sara. Kaya sa tingin ko, yung manifesto na sinabi nila, we were with the president, we continue supporting the president, yun. Suportahan nila na ma-impeach si VP Sara. Yung iba ngayon pa lang, parang linilinis nila si BBM na walang ginagawa yan, dapat susunod kayo. Hindi yan totoo. Sila, magkasabwat sila niyan, si Martin, si Lisa, at ang mga congressman, mga young goons dyan sa Kongreso. Sila yan ang gumagawa niyan. Kaya minsan, maalala ko yung speech ni VP Sara nung ilang araw na nakaraan na talagang he swear. Sa bagay, may kasamang tawa eh. Namatawa din siya tapos siya magsalita. Kasi nga, the spirit of Christmas is always peace and forgiveness doon sa mga kalaban mo. Pero kay VP Sara, sinabi niya na hindi talaga siya magpapatawad. Which is very alarming. Kung ano mangyari na the winds will shift to another direction. Kasi ang buhay ganun naman eh. Hindi naman tayo lagi nasa taas. It's ganyan ang irony ng buhay. Kung nasa taas ka ngayon, there's a big possibility na the next couple of moments or couple of years, you will be on the bottom again. Kaya, with regards to that, watch out kayo, mga congressman, congresswoman, sa ginawa nyo kay VP Inday. I don't know kung anong politika ang gagawin ninyo para ma-appease si VP Inday at nakalimutan yung mga oppression na ginagawa mo sa kanya at ang kanya mga staff. So, hindi lang ang mga congressman ang takot. Kaya nga ngayon, it's a concerted effort ng a lot of sector in our society, not only in the government, to prevent Sara from the event that she will become our president, our next president. So, anong ginagawa ng mga oligarch? They are financing lahat ng mga moves ng that are geared towards the downfall of VP Sara. Ang mga oligarchs, bakit? Kasi laging sinasabi ni PRRD na yan si Inday, mas matindi pa sa akin yan. Ibig sabihin, mas malupit pa yan sa akin kung lupit ng pinag-usapan. Lupit para sa kabutihan ng bayan. Ibig sabihin, yung mga hindi nagbabayad ng mga oligarko at gumawa ng mga kontrata na dubious na disadvantageous sa ating masses, pumapabor lang sa kanya at saka sa kanila at a few ng mga officials dyan sa gobyerno by way of corruption. Kaya maganda-handa kayo. Kung si Inday na ang mamuno dyan, siguradong sa words pa ng iba, delikado kayo. Baka mapuputulan kayo ng liig, which is hyperbole. Mawawalan kayo ng pagkakataon na kumita ng malakihan sa masamang paraan at baka magkaroon pa kayo ng penalties. Pwede pa rin kayong makulong or mabawi yung mga other properties nyo na ninakaw nyo kinuha nyo sa masamang paraan. So, ganun. Or you will be paying higher taxes dahil nga doon sa mga unpaid taxes nyo. Di ba? Nangyari kay Lucio Tan, yung mga Rufinos, may-ari ng Dunkin Donut, that owed a lot in taxes to the government, na si President Duterte lang ang merong balls to let them pay their taxes, including Lucio Tan nga. Yung mighty corporations, even na Manny Pangilinan, yung masyado siyang
There was a case yata in Singapore na the Ayalas, I don't know, Ayala siguro, or si Manny Pangilinan, na natalo yung government against sa concession of water yata yun. Manila Water, I think. Ang government lost in a court in Singapore na kailangan natin magbayad. Sinabi ni Duterte, go to hell, hindi kami magbabayad sa inyo. Kaya yun ang nangyari. Kaya talagang ayaw na ayaw nila na si VP Sara. Kasi siguradong matapyasan sila eh. Or matigbak sila sa madaling salita. So, yun ang mga oligarch. Pagkatapos ng mga ginawa ng mga congressman, oligarch, then itong mga CPP, NDF na nandyan sa kongreso natin. Alam mo naman natin na their only purpose and intention is to take over the government. That's why they joined the government to destroy the government. Yan ang lagi sinasabi ni Juma Sison na kailangan gagawin natin yan. In almost 6 years, they were able to penetrate. Or I think 40 years pa lang sila na 20 years ago, nakapasok na sila sa gobyerno. At para silang mga anay, parang mga termite na inuunti-unti nila yung government natin. Kaya na ito na ngayon, ginulo nila yung gobyerno. Naglaban-laban yung mga political faction sa ating bayan. Kaya, yun ang purpose nila. Once we go against each other, pero yung sinabi ko nung nakaraang vlog ko na hindi talaga ako sasama sa kanila. I don't care kung maging divisive ang this impeachment na cases, this impeachment case na may sampa sa tribunal, it will cause division. Hayaan mo, magka-divide tayo. Pero hindi kami sasama sa inyo na mga korap, mga tiwali, mga lahat na ginagawa para lang sa pangsariling kapakanan. Hindi kami sasama. We will not go with the bad. We'll go against the bad. Kaya, yun ang gagawin namin. Hindi kami sasama sa inyo. Kalabanin namin kayo hanggang mawala kayo dyan sa posisyon ninyo. And it will be replaced by the right people for the betterment of this country. So, yun ang intention nila. The only way to prevent that, if the senators will have, because they will be the one who will vote for the conviction of VP Sara on the charges that itong mga kaliwa na binigay dyan sa sa Senado, pwedeng hindi matuloy yung demanda na yan. Maybe with the coming rallies, maraming tao na sasama, they will be discouraged in doing that. And this time, kung ganyan nakarami ang lalabas na tao, maybe ang military ma-convince na rin dahil napakahirap nila i-convince. Until now, lagi nilang sinasabi, they are waiting for the people na that will participate in a mass move, in a mass action bago sila mag-participate din. In their way, kung hindi ko alam kung paano ang way nila. But with the things going on right now, we're waiting for the announcement of INC, the date kung kailan gaganapin yung rally na yan, and everyone shall prepare na darating yan. Kasi kung titingnan natin yung mga rallies ng PBBM supporters, yung mga loyalists, kasama na yung mga trolls nila, tsaka yung mga vloggers nila, talagang hindi lang nilangaw, talagang inuud yung nila, rally, walang sumama. At dapat naman, kung ganyan sila kalakas, sabi nila 31 million sila, dapat maraming sumama sa kanila mga sibilyan. Sa dami nilang pera na linabas.
nasaan na yung pera na yun? Bakit yun lang karami ang umatin ng rally nila? Pag nang kumulimlim na yung ang araw, nagkawalaan na sila. Hmm. If you can differentiate it with the EDSA rallies, 6 o'clock, ang iba parating pa lang kasi ang iba galing sa trabaho nila, and they sacrifice, kahit na pagod, umaattend pa rin sila ng rally. So, ganyan ang pagkakaiba. Doon sa kabila, binayaran. So, anong resulta? Medyo mapagod, medyo madilim na, nag-uwian na. Dito sa kabila, ito ang mga totoong mga nationalist Filipino who really love their country. Isipin mo yung iba dyan, hindi umuwi, dyan natutulog. At ang buhos ng tulong from all sectors of our society para sa pagkain, sa tubig, dumating. Kusang dumating. Doon sa kabila, talagang siguro catering pa yun. Mayroon pang catering company na nagbigay ng mga pagkain. Pero wala rin, hindi sila magtagal. At kahit magkanong ipupundo nila, mahirap ang taong walang commitment. Wala siyang loyalty sa gagawin niya. Hindi yan dadami. Hanggang dyan na lang. Ang mabuti pa, yung mga loyalista na yan, or yung mga ibang kumampi dyan kay BBM, you should realize right now na talaga you're in the wrong side. The only way na makabawi kayo, kumampi na kayo dito sa kabila. Marami rin naman dito, ako, personally, hindi ako talaga bumoto na Marcos. Ayaw ko na Marcos. Kaya, yung iba na medyo naniwala kay Marcos, siguro dahil nga hindi nila alam, they don't know the history of this country, ang history ng mga Marcoses. So, innocently, sumama sila. And most of the major reason naman na sumama siya dahil nandoon si Inday. Talagang sinamahan, naniwala sila kay Inday. And later on, even Inday accepted during the rally sa KOGC na talagang nabudol din siya. So normal yan. Kung kayo dyan mga loyalista, ngayon, nawala na, it's very hard to defend mga ganyang klaseng tao. Nasa bad side, nasa wrong side. Kaya habang maaga pa, lumipat na kayo rito. Akseptahin naman kayo ng mga vlogger. Those vloggers, bakit tong mga minsan, may nag-aaway nga doon 2022, sa Kumilik, kilala nyo yung vlogger na yan, sikat na ngayon yan. Dalawa sila nag-away. Yung isa, may karapatan. Bakit sumali ka dito sa amin na para lang ito sa mga opposition? Sumali yung isa na halata naman na talagang BBM supporter. Ngayon, nandito na sa side ng sa side ng kay Duterte, sabi niya, talagang supporter siya ni PRD, ni Tatay Digong. So, understanding naman yung isang vlogger, inaksepta din siya. So, mga ganyan ba? Kayong ibang mga vlogger dyan, pareho lang naman tayo Pilipino lahat, kahit anong pag-aaway natin. Darating ang time na magkaisa rin tayo, lalo na kung may common enemy tayo. So, kung it's not too late na you change your mind and pupunta kayo dito sa tama. So, ganyan ang dapat nyong gagawin. Ngayon, kung hanap buhay ang hinahanap ninyo, dyan lang muna kayo until na mawala yan. Ang problema niyan, meron ng stigma yung yung personalidad nyo na matagal kayong, hindi pa naman mawala yan. You read in the history, sa mga history natin ng politika dito sa Pilipinas, napakatagal na. Alam ba ninyo yung Golden Arenola? Ang tagal na noon, 1950s pa, pero ngayon pinag-usapan pa rin. Ayaw ko lang i-mention dahil may mga apo sa apo, maapektuhan sila. Yung Golden Buddha, Golden Arenola, din Golden Buddha. Maraming mga ganyang skandal noon na nakatatak na sa pagkatao mo. Kilala niyo si Dobby Beams? Hindi niyo kilala. Si Rene Espina, kilala niyo yun? Hindi niyo kilala yun.
So, mga ganyan, may mga bagay na dumidikit sa pangalan mo at napamana mo doon sa mga apo mo, sa mga anak mo. Sabihin, anak ka ni ano si ano, di ba si ano? Oh, ganyan yan. Hindi maganda. Lalo sa mga politiko siguro, baliwala sa kanila yan dahil handa naman sila humarap at sa ibang salita pa, ganyan kakapal ang mukha nila. Kaya nilang kalimutan yan. Oh, for the sake of power and money. Ganyan sila ka-greedy. Maraming ganyan. So, maganda naman, hindi naman tayo big time na politiko. Hindi nga tayo politiko. Bakit sasama tayo dyan sa masama? Diba? O, kung gusto lang nyo kumita, dito sa DDS, dito sa side ng mga Duterte, wala talagang bigayan, walang pera. So for the meantime, kung kailangan ng pamilya nyo, dyan lang muna kayo. Di ba? Ganun lang. Pero para sa akin, yung mga nagko-comment, mga trolls, ano lang sila. Kasi kahit na ganyan mali yung ginawa nila, naghahanap buhay. Naghahanap buhay yung mga yan. Just don't mind what they are commenting. Pabayaan mo yung mga yan. So, ito nga, medyo segue lang tayo ng konti dyan kasi maraming mga comments na nababasa ko regarding dyan sa topic na yan. Kaya usually, mga kausap ko yung mga vloggers, sabi ko, hayaan mo na lang yan, pabayaan mo. Kung ayaw mo, di i-block mo na lang. I-remove mo sa channel mo. Di ba? Na, kahit in other countries, ganun din eh. In other countries, ganun din ang pangyayari. Normal lang talaga. Pero in the end, kung anong mangyayari sa bansa, lalo na nga sa sinabi ko, karoon tayo ng common enemy, magkasama-sama rin tayo lahat. For the purpose of securing and protecting our country. Kaya, nandyan lang yan, para mga kapatid yan nag-away, kung merong kalaban yung kapatid na tagalabas, no, taga ibang pamilya, kakampi ka talaga. Alangan doon kakampi sa kabila. Normal lang yan. So, dito nga sa gustong mangyari nila, na talagang tanggalin si BP Sara, kitang-kita na. Ngayon talaga ang intensyon nila para ma-disqualify si BP Sara. Pero, merong statement si Bato de la Rosa that during the hearing, deliberations on the OBP budget, doon daw sa allowance nila, nagkatanungan kung sinong gustong magkaroon ng additional budget ang OBP ni BP Sara. Sabi ni Senator Bato, ang daming nagtaas ng kamay na gustong taasan yung budget ng OBP. Pero hindi rin nangyari yun. Siyempre, pagdating kay Martin sa ni Saldico, hindi yun aprubahan. Kahit na dumaan pa sa plenary na taasan ang ano niya, ang budget niya. Hindi yan nila aprubahan, sigurado yun. Sila ang nagde-decide sa budget, hindi naman yung committee dyan. O yung plenary na sila nag-uusap-usap. Pagdating yan doon, i-reject yan ni Martin. So, ganyan siya ka-powerful. No. So, ibig sabihin noon, kung marami nagtaas ng kamay, di ba significant yun na kung mangyaring magkaroon ng hearing dyan sa impeachment sa Senate, kung magkaroon ng botohan, malamang marami ring bubuto sa kanya na hindi siya ma-impeach. At kailangan lang ng 16 votes para ma-impeach si 15. I think 15 dahil wala na yung 23 na lang eh. 15. Pag 15, hindi ma-impeach si BP Sara. So, kung 15 kasi, 8 yung bumoto. Pag 8 ang bumoto in favor of BP Sara na hindi siya ma-impeach, hindi talaga siya ma-impeach. So, last mga vlogs ko, noon pa, hindi pa tayo nag-uusap ng ganito. Minimension ko yung mga possible na mga senators na that will vote for BP Sara na hindi siya ma-impeach.
Unang-una, minention ko si, of course, ang PDP boys, sina Ruben Padilla, si Bongo, si Bato de la Rosa. Then, I was surprised dahil doon sa ibang mga service o mga analyst, they include Amy Marcos. Pero hindi ko isama si Amy Marcos. Possible niyan, si Jingo Estrada. O, apat. Ang dalawang bilyar, si Mark at saka yung nanay niya. So, 6 na yan. Yung dalawang Cayetano, oh, nagsalita na rin. So, dalawang Cayetano 6 plus 2, si Pia at saka si Alan, 8 na. Oh, hindi na makonvict. Ngayon, nagsalita pa si Nancy Binay. Dahil may turuma nga si, I think, parang gustong gaganti ni Nancy. Dahil na sa nangyari sa tatay niya. Kasi, ang nagpa-impeach noon, yung mga Yelos. Ngayon, kasama ang Yelos dyan. Oh, sila Dilima, mga Yelo yan eh. Si Risa Hontiveros na akbayan, dilaw din yan. Ang mga tauhan ni ni Lisa Aranita. Siguro sabi ni this is one way of getting even sa ginawa niyo sa tatay ko at sa pamilya ko. Si Junjun nga, yung isang sample yan si Junjun Binay na hindi na makatakbo, hindi na makahawak ng any positions in the government. Napakalungkot. At ngayon, iwan ko kung nagkasundo na sila ni Abi yata yung nakaaway niya noon. Na nagkasigawan pa daw doon sa simbahan. Sa may Forbes. Doon. Ayun ang balita noon. So, kung dagdag si Nancy Binay, siyam na. Paano yung iba? Hindi kaya si Mig Subiri sa samang loob niya na pinalitan ni Escudero, baka bubuto yun, di 10 na. Si Ligarda, di ba? Kahit na left din yan, pero sa tingin ko, hindi yang kasundo doon sa mga makabayan black eh. Posible yan. 11. Sino pa ba? Si pero kung once maramdaman kasi ng mga senador, mautak din yung mga senador eh. Once maramdaman nila na medyo tagilid tayo dito kung kakampi tayo sa kabila. Sasama na yan. Go with the flow. Kung saan yung flow, doon yung pupunta. Malay mo, si Bong Revilla, malabo yan. Dahil gusto rin, yung balita pa nga, gustong papalit daw kay VP Sara, pero hindi naman yun. Facade lang yun, camouflage lang yun. Actually, ang papalit talaga si Martin. Kahit anong analyze mo, talagang siya talaga. Na-anticipate na natin kung anong galaw niya eh. Kasi wala na siyang anong paraan ang mangyari sa kanya. Ang survey niya 1% na. Mabuti nga 1% na. Dati 0.8 lang. Ngayon 1%. Paano siya mananalo? Kung hindi siya gagawa ng ganyang paraan. Hindi mamamatay yung niya, pangarap. Gusto niyang mabuhay dahil hawak niya yung pera. Yung pera natin na ginamit niya para sa intention na talagang maging Prime Minister or Presidente sa bansang ito. And they will continue ravaging the economy, ang coffers of our government, hanggang babagsak na tayo, nasa ilalim sa lupa na tayo. Sobrang dami ng utang natin. Na wala naman tayo nakikitang any beneficial na project na nangyari na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga mamamayan. Ngayon, sad-sad ang economy natin. Ang mga tao sobrang hirap na. I don't know. I've heard Scott Ritter na there's a possibility. Si Scott Ritter is an analyst. Dati siyang Marine yata. Then he was also an inspector sa UN with the nuclear mga facilities. Isa siya inspector. Ngayon, nagkaroon siya ng sa government dahil yung mga policy niya, especially doon sa mga decision on the military side, including yung gera sa Ukraine and the Middle East. Critic siya ng government actually, it's not the government, yung military component ng government ng US. So, nagsabi siya na
there's a possibility na magkaroon talaga ng civil war ang Pilipinas. So, maybe yung mga taong sa sobrang galit na nila, talagang they will, I'm not sure kung mga tao ba or part of the military o yung mga tao sasama lang. Pero sa tingin daw niya, with the things going on sa Pilipinas, magkaroon daw ng civil war. Magkahati-hati ang Pilipinas. Alam naman natin, maraming secessionist group sa South. Merong BFF, merong MNLF, merong MILF, merong Abu Sayyaf. Oh. Hindi natin alam kung magsisimula dyan. Di ba? Then, dito naman sa Luzon, siyempre, hindi mawawala yung mga NPA. Nandyan. Then, yung mga taong disgruntled with the government, maybe some renegade soldiers that will have realize na kailangan depensahan yung mga tao, they will take up arms also. Hindi natin alam ang situation. Kaya, from an international analyst na matagal na rin nag-analyze ng mga conflict around the world, nakakabahala yun from Scott Ritter. Kaya, dapat maingat tayo. Kailangan makiramdam tayo lagi kung ano nangyayari. But, nandito sa harapan natin ang malaking problema as a supporter ng BP Sara, we should take action. Ang action ang gagawin natin, sasama tayo sa rally. If this rally will postro to Malacanang, talagang game over na sila. Kasi mangyari niyan, pag darating na yan doon sa Mindula, hindi na yan aalis. Not until mawawala si Bongbong. So, I repeat, the People Power 1. Kung matapang siya, naalala ninyo, nung maisog rallies dyan sa Liwasan, merong balita na siguro pananakot lang yun, na magpabugad dyan ng poisonous gas para to prevent the people from grouping dyan sa area na yan, sa Mindula. Pero I don't know kung gagawin nila, kaya nilang gagawin yan na patayin yung mga kapwa nila Pilipino. I don't think so. So, ganyan ang siguro yung iba, hindi naman siguro, balita lang, haka-haka. But, kailangan lagi tayong prepared and alert, lagi tayong nagmamasid kung anong pangyayari para hindi tayo maging victim. So, ngayon, ito na nga, tuloy-tuloy talaga yung postro nila dito sa impeachment. Yun lang talaga ang solusyon nating mamamayan na at least ma-prevent natin yan in our way. Kung hindi man ma-prevent yan, sa mga vlogs ko, sinasabi ko naman talaga, kung walang military factor, hindi talaga maging successful ang isang people power revolution. So, we will prove that kung talagang awaken na yung mga military, handa na silang sumama sa mga tao. Kaya ang gusto nila kailangan daw maraming tao. Nasaan daw yung mga tao? Kung aabot ng 2 milyon ng mga tao, I don't think na kukunting tao pa lang yan. At maghahantay sila ng marami pa dyan. Kung gusto nila na before they take action, kailangan marami muna ng tao. Kung darating yung moment na yan, they should take action. Kasi that's the majority demand of the people na talagang bababa na sa pwesto si BBM para matapos na yung sobrang paghihirap ng mga Pilipino. At sino naman ang successor? Alam naman natin si BP Inday. Yan ang bagay na hindi nila ma-prevent kasi that's the law of succession na nandyan sa ating konstitusyon. So, it's quite alarming ang situation natin, but wala man tayong magawa kung sa side natin, but to unite yung mga tama na mag-unite tayo. Bahala sila doon mag-unite, yung mga nasa mga corrupt na side, yung mga oppressors, yung mga na-oppress kailangan din. Mas marami tayong oppress Magkaisa din tayo at labanan sila. At
I hope that this will not be a bloody confrontation in case kung mangyari yan. But the way it's going with the rallies that they conducted, hindi ko rin nakikita na mayroong lalaban. Siguro kung mag-hire sila ng mga masasamang tao para kalabanin yung mga matitino, posible siguro mangyari. Kung mayroon pang Pilipino papayag ng ganyan. So, ngayon, we don't know if wala pa namang announcement ang INC, but I invite, no, kahit na hindi ako nag-organize or part of the organizing team, as a Filipino, sumama tayo. Sumama tayo sa movement na to. Dahil ito, it's not only for us na medyo matanda na at para sa future generations ng Pilipino. So, maganda sana kung tayo lahat nandoon, nandoon tayo, magpapakita tayo doon, then we can shout to the top of our lungs kung anong gusto natin sabihin laban sa government na to. It is our right to do that as Filipinos because we are here in this country, a democratic country, and we still have a freedom to exercise, and we should protect that freedom. Okay, so with this siguro, meron pa tayong masagap na mga balita, then I can make commentaries about these things kasi it is not enough in hearing this in the news stations, mga newscast ng iba, mostly kung galing sa mainstream media, they are too one-sided and they are not reporting the right news. So maganda kung katulad ng channel na to, Justin Talk News, it's not only news but we talk about it, na kunin natin ang substance ng balitang linalabas ng ating mga mainstream media. And salamat sa pagdalo niyo dito sa stasyon na to, and I hope you will like, then share, paki-share, then follow, then subscribe. Kahit pa isa-isa lang, subscribe to my channel. Maraming salamat at good afternoon sa lahat.